Nakatakdang iuwi bukas ang labi ng isang OFW na namatay sa Kuwait dahil umano sa suffocation. May nauna nang iuwing bangkay pero hindi pala ito ang labi ng OFW kundi ng kasamahan niyang Nepali. Narito po ang aking unang balita. Labis ang pagdadalamhati na magkakapatid nang dumating na ang kabaong galing Kuwait na may pangalan ng kanilang inang si Jenny Alvarado. Pero tila na doble ang kanilang pighati dahil nang buksan ang kabaong sa punerarya kung saan isa sa ilalim sana sa autopsy ang labi. Nung binuksan na yung muka, laking gulat po namin, hindi po talaga yung nanay namin. Humingi ng paumanhin sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pamilya ni Jenny sa nangyari. As it is, I take full responsibility dahil ako rin ang nagsabi na agaran ang pagpapauwi ni Jenny, which might have caused the mistake. But that said, we are also carefully studying legally the matter on whether there are liabilities involved with respect to the shipping of the human remains. Ang labi sa kabaong ay sa katrabaho ni Jenny na Nepali na kasama umano niyang na-suffocate, pati ang mga kasamahang dalawang Sri Lankan. Ayon sa pamilya ng biktima, ang sabi sa kanila ng amo ng kanilang ina, namatay si Jenny dahil sa suffocation sa pagsusunog ng uling. Pero kung ito raw ang ikinamatay ni Jenny at mga kasamahan nito, bakit daw napakaraming pasa at sugat ng Nepali na naiuwi rito? Yung mga kuko niya tinanggal. Tapos doon sa video nakatali yung kamay niya, which is mayroon siyang mga parang mga dugo na mga buo-buo pa. Then yung leg niya po makikita mo na ano siya, violet talaga siya. Parang hindi mo ma-imagine kung sinakal ba, binugbog or what. Tapos sa mga paa meron din parang makikita mo yung mga sugat na bakat ng tali. Hindi po makapaniwala ako na yun po, suffocation po ang ikinamatay. Hinala ng pamilya at maging ng grupong sandigan o samahan ng mga DH sa gitna silangan may foul play sa pagkamatay ni Jenny at ng iba pa niya mga kasamahan. Kaya nananawagan sila sa pamahalaan na masusing maimbestigahan ang insidente, mapanagot ang may sala at mabigyan ng hustisya ang mga naulila. Masakit po sa akin na namatay siya. Nakauwi ka doon, mag-get together tayo, tapos yun na po pala yung get together namin na hindi na namin siya makakasama na nakahiga na po siya sa kapao. Sakit sa amin. Hindi namin matanggap nga ganun ang mangyayari. Turay na aking siyang anak nga panganay. Nakatakdang dumating ang tunay na labi ni Jenny rito sa bansa sa Huwebes. We have discussed the matter with them thoroughly and explained and also assured them of getting the police reports and the autopsy results. Kasi yan ay inaantay pa natin. Bago pa man tayo makapagsuri, makapagpasya, whether or not we will pursue claims in relation to Jenny's death. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News.